Sa pagpasok ng bagong taon 2026, marami ang naghahanap ng mga paraan para maakit ang swerte, kasaganaan at proteksyon sa kanilang tahanan. Isa sa pinakamatandang paniniwala sa Feng Shui ay ang paglalagay ng mga maswerteng halaman sa entrance o harap ng pinto ng bahay. Bakit sa harap ng pinto? Dahil ito ang tinuturing na mouth of Qi o lagusan ng enerhiya. Dito pumapasok ang lahat ng biyaya o malas. Kaya napakahalaga ng tamang halaman ang naroon upang salubungin ang bagong taon. Sa vlog na ito, aalamin natin ang mga halaman na itinuturing na maswerte sa Feng Shui at ang kanilang kahulugan at simbolismo. Maaari mong piliin ang isa o higit pa sa mga ito at ilagay sa harap ng iyong pintuan bago pumasok ang taong 2026. Ang video na ito ay para lamang sa mga taong open-minded pagdating sa Feng Shui. Kung hindi ka naniniwala, nasa sa iyo na yan. Pero tandaan mo, kapag hindi mo napaghandaan ang pagsapit ng bagong taon 2026, Year of the Fire Horse, baka hindi swerte ang pumasok sa iyo, kundi malas. Kaya kung gusto mong makaiwas sa kapahamakan at salubungin ang taon ng kabayo na may apoy na may dalang matinding pagbabago, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil baka ang simpleng halaman lang pala sa harap ng pinto ang makapagliligtas sa iyo sa buong taon. Number 1, Lucky Bamboo or kawayan ng swerte. Ang Lucky Bamboo ay isa sa pinakakilalang halaman sa Feng Shui. Ang simbolismo ng Lucky Bamboo ay kumakatawan ito sa katatagan, kasipagan at pag-angat sa buhay. Ang kawayan ay kilala sa kanyang kakayahang tumubo kahit sa pinakamahirap na kalagayan, kaya ito'y simbolo ng katatagan ng pamilya. Ang kasabihan ng Lucky Bamboo, kung ang kawayan ay tuwid at malusog, gayon din ang tatahakin ng buhay mo, mataas at walang sagabal. Ang tip ko sa inyo, ilagay ito sa kaliwang bahagi ng pintuan kapag nakaharap ka palabas para makaakit ng kasaganaan sa pera at negosyo. Tandaan nyo po, ilagay sa kaliwang bahagi ng pintuan kapag ikaw ay nakaharap palabas para maakit ang kasaganaan sa pera at negosyo. Number 2, Money Tree or Pachera Aquatica. Tinatawag itong puno ng pera dahil sa hugis ng mga dahon at tangkay nito na parabang humahawak ng kayamanan. Ang simbolismo nito ay nagdadala ito ng swerte sa pinansyal at oportunidad sa negosyo. Kapag inilagay sa harap ng pinto, pinaniniwalaang pumapasok ang pera at hindi lumalabas. Ang kasabihan ay ang perang hawak ay tumutubo kung ang puno ng yaman ay nasa pintuan mo. Ito pa ang tip ko sa inyo. Ugaliing itali ang mga tangkay nito ng pulang laso para mas lumakas ang daloy ng swerte. Number 3, Jade Plant or Crassula ovata. Kilala rin bilang Plant of Wealth o halaman ng kasaganaan. Ang makapal at bilugan nitong dahon ay parang mga barya, kaya't simbolo ito ng tuloy-tuloy na daloy ng pera. Ang simbolismo ng jade plant ay nagpapahiwatig ng paglago ng negosyo, magandang kapalaran at pagdami ng oportunidad. Ang kasabihan nito'y kung bilog ang dahon ng halaman mo, bilog din ang ikot ng swerte mo. Ito ang tip ko sa inyo. Ilagay ang inyong jade plant sa paso na kulay pula o ginto upang dagdagan ang enerhiya ng kasaganaan. Pang-apat na halaman ay ang peace lily. Bukod sa pagiging magandang dekorasyon, ang peace lily ay itinuturing na pamatay ng negatibong enerhiya. Ang simbolismo ng peace lily ay nagbibigay ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon laban sa malas. May kasabihan ito na ang pinto ng tahanan bantayan ng lili,
para ang pumapasok ay biyaya, hindi pasanin. Ang tip ko sa inyo, magandang ilagay sa entrance para salubungin ang mga bisita ng positibong enerhiya. Panglima, fortune plant. Isa ito sa mga paborito ng maraming Pinoy dahil madali itong alagaan. Simbolismo ng pagsisimula ng bagong yugto at pag-akyat sa tagumpay. Pinaniniwalaan din na ang fortune plant ay nag-aalis ng malas at humihigop ng masasamang enerhiya. May kasabihan po tayo na ang fortune plant ay buhay sa harap ng bahay. Tuloy-tuloy rin ang swerte ng pamilya. Ang tip ko sa inyo, maglagay ng fortune plant sa magkabilang gilid ng pinto para magsilbing bantay ng swerte. Pang-anim, citrus plant, gaya ng kalamansi, lemon o dalandan. Sa kultura ng mga Tsino, ang mga prutas na bilog ay simbolo ng pera at yaman. Ang paglalagay ng citrus plant sa paso ay nakikita bilang pag-aanyaya sa kasaganaan. Sumisimbolo ang mga citrus plants. Ang bilugan nitong bunga ay parang gintong barya, kaya't sumisimbolo ng kayamanan at magandang kapalaran. Ang kasabihan sa ating citrus plants ay kung bilog ang bunga, bilog ang swerte na paulit-ulit dumarating. Kaya tips ko sa inyo, mainam itong ilagay sa harap ng pintuan bago magbagong taon upang simulan ang taon na may kasaganaan. Pangpito, snake plant or sansevieria. Bagamat kakaiba ang pangalan, ang snake plant ay isa sa pinakamaasahang proteksyon sa bahay. Ang simbolismo nito, kilala itong humahadlang sa malas, inggit at negatibong enerhiya. May kasabihan po tayong kung matalim ang dahon ng snake plant, hindi makakalapit ang malas at kaaway. Tip ko sa inyo, ilagay ito sa gilid ng pinto bilang tagapagtanggol ng tahanan. Bakit halaman at hindi ibang bagay? Sa Feng Shui, ang mga halaman ay may buhay at kumakatawan sa growth, renewal at prosperity. Ang paglalagay ng mga ito sa entrance ng bahay bago magbagong taon ay parang pag-aanyaya sa masaganang kapalaran at bagong simula. Ang mahalaga, alagaan ang mga halaman dahil kapag tuyo o patay ang halaman, kabaliktaran naman ang enerhiya nito. Kaya hindi po pwedeng meron lang tayong mga maswerteng halaman ay suswertihin tayo. Kailangan din ng ating halaman ng malusog at masigla. Mga ka-Clover, paalala at inspirasyon ko sa inyo. Wala namang masama kung susubukan natin ang mga paniniwala ng Feng Shui, lalo na't ito ay nagdadala ng positibong pananaw at pag-asa. Tandaan, ang pinakamahalaga ay ang ating sipag, tiyaga at pananampalataya. Ang halaman ay gabay at simbolo lamang. Tayo pa rin ang tunay na gagawa ng ating kapalaran. Ang Feng Shui ay isang sinaunang sining na tumutulong mag-ayos ng ating kapaligiran para dumaloy ang tamang enerhiya o chi sa ating buhay. Hindi lang ito basta pamahiin, ito ay paraan para maakit ang swerte, kalusugan, kasaganaan at proteksyon laban sa malas. Ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang halaman sa harap ng pinto bago pumasok ang bagong taon 2026. Tandaan mo, baka ang kawalan ng halaman ang maging dahilan kung bakit puro malas at problema ang pumasok sa buhay mo sa susunod na taon. Kaya kung ako sa iyo, huwag mong ipagsawalang bahala ito. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, anong halaman ang plano mong ilagay sa harap ng pinto bago sumapit ang New Year 2026? Meron ka na ba nito sa bahay o balak mo palang maglagay? Sikreto ng Feng Shui na siguradong magpapayanig sa iyo. I-comment mo sa ibaba para malaman din namin kung pare-pareho tayo ng gagawin. At syempre, kung gusto mong makaiwas sa malas at tuloy-tuloy ang swerte, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa mga taong gusto mong magkaroon ng maswerteng 2026 dahil baka sila pa ang unang malasin kung hindi nila ito malalaman.
Kita-kit sa sunod na video dahil may mas ibubunyag pa akong mga sikreto ng Feng Shui. Kaya, huwag mong baliwalain ang Feng Shui dahil minsan, isang maling hakbang lang, malas na agad ang kapalit.